Attention mga ka-vlogs! Meron ka bang postal ID na expired at gusto mo itong i-renew? Narito na, ituturo ko sa inyo kung paano mag-renew ng Philippine Postal ID, ano ang requirements, magkano ang bayad at ano ang proseso. Ngayong latest October 2024, kaya panoorin ang video na to hanggang sa dulo. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Well, kung gusto nyo pong mag-renew ng inyong Philippine Postal ID, kung meron kayong expired dyan na postal ID since nag-resume na nga ngayon ang pag-apply nito, ituturo ko ngayon sa inyo ang proseso, magkano ang bayad at ano nga ba ang requirements para mag-renew ng postal ID. Mamaya-maya pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang ating notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Well, mga ka-vlogs, meron ba kayong expired na postal ID? Kasi I'm sure marami ang meron ngayon na expired na postal ID. Dahil nga po sa 2 taon na suspendido ito mga ka-vlogs at nito lang October 15, nag-resume, bumalik ang pag-apply nitong ating Philippine Postal ID. Kaya naman kung meron kayo dyang expired na Philippine Postal ID, ituturo ko sa inyo ngayon paano i-renew. Renew po tayo, renewal. Ano po ang proseso, magkano ang bayad sa ngayon, at ano po ang mga requirements. Well, ulitin ko mga ka-vlogs, ang ating Philippine Postal ID ay pwede na tayong mag-apply, pwede na tayong mag-renew. Effective po yan noong October 15, 2024, matapos nga po ang mahigit 2 taon na pagiging suspendido nito. Sa wakas, good news talaga, pwede na tayong makakuha ng ating Philippine Postal ID. And ito nga po ay isang primary valid ID dito sa Pilipinas. Kaya naman tayo nagagalak sa pagbabalik nito. Well, babalik tayo. Renewal po ang ating pag-uusapan sa mga expired na Philippine Postal ID. Mauna muna tayo sa mga requirements. Meron lamang pong 3 requirements para sa ating renewal ng ating Philippine Postal ID. Una, kailangan natin of course i-surrender ang ating original na expired Philippine Postal ID card. Yung expired ninyo na postal ID card, kailangan ninyo yung i-surrender, kung kayo ay magre-renew. Pangalawa, kailangan natin na mag-present ng proof of identity. So ano nga po ba itong proof of identity na ito? So mamili lamang tayo kung alin man dito sa dalawa na meron kayo. Una, birth certificate. So proof of identity po yan ng ating pagkatao, birth certificate. Pero kung wala kayong birth certificate, hindi available, pwede naman po mag-present ng any valid ID, Kasi ang valid ID considered as proof of identity din po yan, So ang valid ID pwede po ang passport, SSS ID, UMID, driver's license, PRC license, Pwede din po ang senior citizen ID para sa ating mga senior citizen na gustong mag-renew ng kanilang Philippine Postal ID or kumuha. Ayan po, pwede po yan. Sa mga estudyante, mga nag-aaral, ay pwede po ang school ID basta kay valid ito for the school year or the current semester. So, pangatlo na requirements ay kailangan po natin mag-present ng ating proof of address. So, ang proof of address is barangay certification. So, yun lamang. 3 lamang ang requirements to renew our Philippine Postal ID. Una, recap tayo, kailangan nating i-surrender ang ating expired na Philippine Postal ID card. Pangalawa, birth certificate or valid ID, mamili kayo dyan. At pangatlo ay ang barangay certification. So dito naman tayo sa bayad. Magkano nga ba ang bayad dito ngayon sa pag-renew ng ating Philippine Postal ID? Well, pareho lang po ito sa pag-apply ng bagong postal ID, Itong renewal. So
So sa ngayon, no, sa mga hindi pa nakakaalam, ay meron pong pagbabago sa presyo, no, sa bayad sa pagkuha ng postal ID. Noon kasi 504 pesos ito. Pero ngayon, effective ngayon noong pag-resume noong October 15, 2024, ito na nga ay nagkakahalaga ng 550 pesos. 550 mga ka-vlogs. So yan po ang pinaka-latest na bayad sa pag-renew ng ating Philippine Postal ID. So ang proseso naman po is pumunta lamang po kayo sa pinakamalapit na post office sa inyong lugar, and then mag-fill up kayo ng accomplishment application form. So, ang form na yan ay available po sa mga post office. Wala po yung bayad, hindi po yan pinagbibili. Fill upan nyo ang mga necessary information. Make sure na tama po ang spelling ng inyong pangalan, yung birthday ninyo, yung address, no? Make sure tama talaga para maiwasan nating magkamali. Dahil kung magkamali yan, tapos dineliver na sa atin or andyan ang ating postal card, postal ID card, abay, dodoble po ang ating gastos, no? Kung merong mali, hindi din natin yan mapapakinabangan mga ka-vlogs, lalong-lalo pa sa pagkuha ng passport o mga transaksyon, kung may mga mali na mga impormasyon, lalong-lalo pa mga spelling. Kaya siguraduhin talaga na tama ang inyong sinulat sa accomplishment application form. And then after nyo ma-fill upan ang form na yan, ay magbayad kayo ng 550 pesos. And huwag kalimutan na kunin yung inyong resibo at yung inyong claim stamp para po inyo po yung ipipresent once na kukunin nyo na or i-deliver sa inyo ang inyong Philippine Postal Card, mga ka-vlogs. So gaano ba katagal ang pag-deliver ng ating nirenew na Philippine Postal ID? So ayon po sa Philippine Post Office, so naglalaro po siya mula 3 to 4 weeks, no? 3 hanggang 4 na linggo, madi-deliver na yan sa atin or pwede na nating pick upin sa post office. So, sa mga nasa Manila, no, malapit sa main office ng post office sa Manila, pwede po kayo mag-avail sa isang araw na application, no? Isang araw lang makukuha nyo na yung Rush Postal ID kapag sa main office, post office, Manila kayo kukuha. Pero kung nasa outside Manila tayo, Visayas, Mindanao, nasa mga probinsya tayo, 3 to 4 weeks, no? Yun po yung itatagal para darating sa atin ang ating postal ID card. Well, anyway, maganda na yun, no? Mabilis na yung 3 to 4 weeks kaysa naman sa ating sa ating national ID na nakakatakot ang haba ng panahon. 3 to 4, 5, 6 years bago dumating ang ating national ID. Dito na lang tayo sa postal ID card, no? Accepted na accepted ito, sa pagkuha ng ating passport, gamit na gamit ito, accepted ito sa DFA, sa mga bank transactions, lahat po, no? Valid ID, primary valid ID talaga ang ating Philippine Postal ID. Well, ang validity nito ngayon, no, hindi po nagbabago ang ating validity, 3 years pa rin po. No, 3 taon pa rin po ang validity ng ating Philippine Postal ID card. So, i-renew lamang natin ito after 3 years. So, kahit pa paano, no, 3 taon naman, napapakinabangan natin ang bayad na 550 pesos. And sana merong mambabatas na mag-aamenda na gawing kahit pa paano, ipareho na ito sa sa ating Philippine passport na 10 years validity. Sana merong mambabatas na maisipan na amindahan ang itong postal ID na expiry or validity niya, mga ka-vlogs, no? Gawin pong 10 years. So ayan, sino po ba sa inyo ang merong expired postal ID, no? Sino po ba sa inyo ang gustong mag-renew ng kailang postal ID? I-komento nyo po sa comment section na nasa baba. At kung nakatulong po ang video na to sa inyo, ay bigyan nyo po ako ng like, no? Sa baba, i-click nyo lamang ang ating like button. Bago ako matapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay gaya nito, ang ating Philippine Postal ID. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button.
na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan ha, maaari nyo i-komento sa aking comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na andyan sa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.